Ngayon, ito yung sabi ni Tulfo. Pati si Loren natawag na ding sindikato eh. Diba? Sindikato ka, Loren Legarda. Diba? Panoodin natin to, mga minamahal. Ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani isang sindikato, sindikato ka rin. Oh, narinig mo, Loren Legarda. Kung tatawagin mong bayani ang sindikato, sindikato ka rin. Diba? Kasi pumapanig ka sa mga sindikato, so sindikato ka rin. Dinuro-duro na ni Rapi Tulfo, sindikato ka, Loren! Nakita mo! Diba? Huwag mo kami nilalawang, sindikato ka, alam namin, sindikato ka. Kasi may patawag-tawag ka pang bayani sindikato ka. Umaanib ka sa masusuma, sindikato ka, wag kami. Diba? Parang ganun galit na si Rapi Tulfo. Sindikato ka Kung babae mong tao, sindikato ka, tatawagin mong bayani yung mga fake news, yung mga yung mga nagsisinungaling, yung mga may na-receive, nakatanggap, mga bagman, mga kargador ng pera, tatawagin mong bayani. Diba? Pinupuri mo, titawag mong bayani yung mga sindikato, so sindikato ka rin. Diba? Mga minamahal. Si Rapi Tulfo talaga eh. Iba si Rapi Tulfo pag nagagalit. Ulitin natin itong sinabi ni Rapi Tulfo Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. Oh. So kung tatawagin mong bayani isang sindikato, sindikato ka rin. Oh! As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair. The people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. Oh. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Tama! Oo! Hindi pwedeng itabi ang pangalan ng 18 bagman, 18 kargador, 18 marino dito kay Jose Rizal, dito sa mga bayani nating nakipaglaban, binuwi sa kanilang buhay para sa mamamayang Pilipino. Diba? Hindi natin pwedeng tawaging bayani itong mga sinungaling na to. Nakakahiya! Get down! Ew! Diba? Kumbaga kung kay Rapi Tulfo, hayop ka! Tarantado ka! Gusto kitang pitikin, Loren! Hindi niya lang ma-mention si Loren Legarda, pero pitik na talaga itong si Rapi Tulfo dito kay Loren. Get down! Nakakahiya ka, madam! Tatawagin mong bayani ang mga magnanakaw. Tatawagin mong mga bayani ang 9 years, 7 years na nagtrabaho sa isang sindikato na nagdi-deliver ng mga pera. Oh my goodness! Paano naging bayani yung mga sinungaling? Diba? Ganyan! Ew! Madam! Diba? Ito papasok ang pangulang kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Oh. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Oh. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero, pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video. Shine. Showing online. Hindi kasi tayo naka-premium dito sa Diyos ko naman. Continue tayo, mga minamahal. Ito yung sinabi, ng 18 Marines. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yan, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Up, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko sir, kung paano nila yun, sir. Basta nagdala na ako ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Maleta din ba? Dinala mo?
Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang malita. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. that there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Oo. Pangalawa, iPhone time travel. Di ba, mga minamahal? Hindi totoo yung simbahan. Alam niyo kung ano yung pinaka nakakaawa dito? Medyo natutuwa ako na parang how can I explain this? Flood control. Eric de la Cruz. Flood control yung pinag-uusapan dito. And then, paano naka-receive ng maleta? Yung pare. May flood control ba ang pare? Sumakit yung brain cells ko. Maybe he sent the suitcase to Father Damas, sabi ni Maxine. Sabi ni Charlie Wishki, the Marine Commander should be called because they're Marines body. Paano na? Sige nga. Nicholas Daitioco. Thank you, Enrico Cruz. Paano nagkaroon ng flood control si Father Flavi? Kasi pinag-uusapan dito, flood control. So, paano siya nagkaroon ng maleta galing sa flood control? Tapos, nung tinignan niyang simbahan, hindi naman pala nag-i-exist. Ngayon, pangalawa, tungkol sa iPhone. Time travelers kasi sila eh. O, tingnan ninyo. 2024 pa lang, wala pang iPhone 616e noong 2024. Oh. Tutok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So, papalitan nila ng mas maganda? Yes, Sir Ronald. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin? Kasi nandun yung mga picture namin nyo. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na natural model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, Nakita ninyo, yung iPhone 16 is nirelease nung 2025, hindi nung 2024. So, dun pa lang, sinungaling na. Tapos, tinawag nilang Chief of Staff. Itong si General Torre. Na hindi ako makamove on kay Father, Father Flather. Maybe they called Father Flather. That's why they gave them. Si Father Flavi nakatanggap ng flood control. Yung pinag-uusapan kasi natin dito, di ba? Flood control. Issue sa flood control. Paano nagkaroon ng flood control si Father Flavi? Sino yung nakakaawa dito? Walang iba kundi si Father Flavi. Sa totoo lang. Nakatanggap. Di ba? Let is check. Let is check talaga mga minamahal. Si Father Flavi nakatanggap ng flood control. May flood control ba si Flavi? Yung iPhone 16 na ni-release, 2025, bigla silang nag-time travel. Ano pa yung pangatlo na tinutukoy ni Rapi Tulfo dito? pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan namin kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang miracle na Selective. naglaw ang
Relative. Diba, selective. Sa kanilang mga pinagsama-samang salaysay, nandun si Lauren Legarda si Mark Villar. Pero hindi tinugis. Hindi pinitpit. Tapos ngayon biglang nilinis ng 18 Marines. Gets ninyo? Mga minamahal, nakakaloka, no? Tungkol dito. Sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villar. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Diba? Kahit si Rapi Tulfo, mapapatanong dyan. Nag-investigate kayo, tas hindi nyo man lang tinignan yung affidavit, yung sworn affidavit. So, yung investigation ninyo, very selective. Diba? I thank you, Eric De La Cruz. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yun sa Makati. Video 4. Money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta. Doon sa Makati po. Sa... Bibili kayo ng US dollar. Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Bills po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changers sa Pearl Bank Building. Oh, Po, makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. kaya ba hindi dumating si Rodante Marcoleta? Kasi alam niyang masusunog siya. Correct me if I am wrong, mga minamahal. Kaya ba hindi dumating itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, na pinipilit niyang siya ang vice chair, di ba? Okay, ibigay na natin kasi kay Pia Cayetano yan. Pero siya yung nandun siya yung nagtatanong doon Kaya ba hindi ka, nagpakita, Marcoleta, dahil alam mo sa sarili mong may ipit ka sa sitwasyon na ikaw naman ang may gawa. Diba? Tingnan nyo to, mga minamahal. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. Oo. At sabi ng Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. Oo. They have a hard time telling their story on their own. Oo. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. Oo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource. Tama, pinaringgan din dito ni Rapi Tulfo. Itong si Marcoleta kasi leading question ang ginagawa ni Rodante Marcoleta. 'Di ba, mga minamahal? Hirap nilang ikwento yung katotohanan na parang bakit mas alam pa ni Marcoleta ang nilalaman ng affidavit. All persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Oh. Minsan si Atty. Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. True. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Totoo. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyo, pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Oh. Hindi po tama yun. This Tama. institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. People. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Tama. Ito magreklamo na wala ka sa front page.
Oh, di ba? Oh, huwag tayong demanding. Alan Peter, kaya huwag kang demanding dyan, ha? Anong pinagsasabi mo? Huwag kang demanding dyan. Panyeta ka, magtigil ka. Ikaw tong hindi pumapasok. Tapos ngayon, auto-demand ka sa mga gusto mong mangyari. Walang ganon. Absent ka di absent. Tapos pag pinalitan ka, galit na galit ka. Walang ganon. Ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Yeah. Kung saan libo-libo ang nagpapasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Tama. Yung bagong kaganapan. Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Nevertheless, it was reported upon. Ang sakit nun, no? Yung sa pagkatalo mo. Yan yung hindi matanggap ni Alan Peter Cayetano. Pustahan tayo, sasagot yan. Si Alan Peter Cayetano, magla-live na naman yan. Titirahin ni Cayetano sa FB live niya. Itong si Rapi Tulfo. No, pustahan tayo, magla-live yan. Pustahan tayo, mga minamahal. Magla-live yan, no? Titirahin niya. Itong si Rapi Tulfo, yan yung gagawin niya. Diyos ko naman. Ano po yun? And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Hirap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Tama. Kulang yung 5 milyon. Tama. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, Kulang. mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, nahilig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Tama. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Oh. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. Tama. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? Oh. He quoted the scriptures from the book of Psalms. Oh. Huwag po tayo Oh. Pinaparinggan niya dito mga minamahal si Alan Peter Cayetano. Total, mahilig naman siyang magdasal. Diba? Oh, total, mahilig ka naman na Alan Peter Cayetano magdasal. Saluhin mo tong verbs. Ano ba to? Verse, Bible verse. Para sa'yo to. Mabubulaklak ng mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani. Umalis ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may history yan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. Tama. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tama. Tawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino ang Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. Tama. So kung tatawagin mong bayani isang sindikato, sindikato ka rin. Aray. As simple as that. Maraming salamat. Naku po. Mabigat ng binitawan yan, no? Ni Rapi Tulfo. Good job. Mahiya ka naman, Loren Ligarda. Tatawagin mong bayani.
Well, kung sa bagay, natanggal kasi yung pangalan niya, mga minamahal eh. Kaya, bigay natin yung credits. Di ba, mga minamahal? Natanggal yung pangalan ni Loren Legarda bilang nakatanggap ng maleta. Kaya wala tayong magagawa kung tatawagin niya yung bayani. Di ba, mga minamahal? Bayani para sa kanya. Di ba, mga minamahal? O ngayon, next ano natin pag-uusapan, itong ginawa, Diyos ko naman, yung mag-ingat ka, yung banta, grabe, kakasuklam. Diba, mga minamahal, tingnan mo, Senator Panfilo Lacson, kay Sherwin Gatchalian, mag-ingat ka, sa banta ni Cayetano, baka mamaya may death threat na sa buhay mo na hindi natin alam. Diba, patingin tayo, mga minamahal. Meron pong sinasabi itong si Panfilo Lacson kay Senator Sherwin Gatchalian na mag-iingat ka. Bakit niya kaya ito pinag-iingat kay Alan Peter Cayetano? Ano ba yung mga posibleng kayang gawin ni Cayetano dito kay Sherwin Gatchalian? May nag-comment. Ma'am, the issue with Ma'am Lauren regarding to her son is that he plans to run for senator on Sarah's ticket. Oh! Totoo ba, Enrico Cruz? Balak tumakbo? Wait. Totoo ba na nasa listahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte itong si Libiste, itong anak ni Loren Legarda? Kaya itong si Loren Legarda nakikipaglaro ng apoy dito sa mga Duterte? Kaya, well, kung sa bagay, if we will connect the dots, sa bagay, no, mga minamahal, I realize it. Na-realize ko pa lang. Kaya, yung pagsasang-ayon ni Loren Legarda dito sa Cayetano Black, sobra-sobra yung kanyang pagtatanggol to the point na 18 Marines na mismo ang naglinis sa pangalan ni Loren Legarda. Oh my goodness. Iba na to. Grabe, no, mga minamahal.